So for today's vlog mga best friend, nandito tayo sa Macarese, mga 30 minutes drive from the center of Rome. Every time na dumadaan kami dito, parang pakiramdam ko nasa Pilipinas lang kami. Kasi dito mo makikita yung magkakalayo yung bahay, parang probinsya style. Dito maraming nagtitinda ng mga prutas sa kalye o sa daan. Maganda yung tanawin, maraming puno, presko yung hangin, at ang lawak-lawak ng taniman ng mga prutas dito. So kung makikita nyo yung daan sa kaliwat kanan, merong matataas na puno. Dito nga pala kami pumunta sa Aqua Insale sa Macarese. Itong establishmento na to, maganda dahil meron siyang swimming pool. So meron kang option. Halimbawa, gusto mong maligo sa dagat, pwede. Gusto mo naman maligo lang sa swimming pool, pwede rin. Dito namin dinadala yung mga bagets every time na gusto nilang maligo sa swimming pool. Dahil bukod sa malapit lang siya, meron nga kaming option. Kasi itong establishmento na to, nagsasara siya medyo maaga. 7:30, nagsisimula na silang magsarado. Kaya pag nagsara na, ang ginagawa namin, pumupunta kami doon sa dagat. So ito nga pala yung listino prezzi nila. Bali, ang binayaran namin, 5 tao kami, ay umabot ng 28 euro. Medyo may kamahalan siya kasi meron pa yung supplementary. Pero okay lang dahil enjoy naman yung aming mga baget. Sa loob nga nito, merong maliit na minibar. Pwede kang magkolatsyon, pwede kang kumain, tumambay. Kasi meron din naman siya mga upuan sa labas. At pagdating naman dun sa unahan, meron sila ditong volleyball court. So kung mahilig kayo sa sports, pwede nyong gamitin itong parting ito dahil meron ditong volleyball court. Ang alam ko, kasama na yung presyo ng entrance para gamitin itong court na to. Pero check nyo pa rin. May dala-dala nga pala kaming baon, pero hindi ko alam na bawal palang kumain dito sa side kung nasaan yung mga lettini at ombrelli. Hindi naman nabanggit sa amin dun sa entrance na bawal palang kumain. Pero pag may kasama kang mga bata, hindi mo rin naman talaga maiwasan na pakainin sila. Lalo na kapag after nilang maligo, talagang ang gusto ng mga yan kumain. Kahit na mga chichirya, prutas lang, hindi natin maiwasan. So, nung nandito na kami, nilagay lang namin yung mga gamit at sinabi nga nung lifeguard na bawal daw palang kumain dito. Pero dahil pagdating namin, hindi pa kumakain yung aming bulinggit, bago maligo, sinabi namin na kailangan niyang kumain muna. Dito sa Italy, inuobliga ang lahat ng mga tao na maglagay ng swimming cap, lalo na kapag naliligo ka sa mga ganitong public swimming pool. Hindi ko alam kung sa Pilipinas, obligado ba yun, pero dito kasi, hindi ka pwedeng maligo kapag wala kang swimming cap. So, comment down below nga guys kung ano ba yung rason bakit kailangan merong swimming cap o kailangan balutin yung buhok kapag naliligo sa mga ganitong public swimming pool. Medyo malamig ngayong araw na to pero dead ma lang yan sa aking mga bagets dahil pumunta talaga sila dito para mag-enjoy at sulitin ang bakasyon. Mabuti na lang magaling nang lumangoy yung aking mga bagets. Minsan mahirap din kapag ikaw yung videographer kasi wala ka sa screen. Sila lang yung nakukunan mo ng video at minsan may time ayaw nilang magpakuha ng video. Pero dahil makulit ang kanilang mother deer, ayan, sinusulit ko yung mga panahon na mahilig pa silang maglayas kasama kami. So, 7:30, nag-start na rin kaming ayusin yung mga gamit dahil nagsasara sila ng 8 PM. So, dito yung side kung saan pwede kang kumain. Pagkatapos naming maligo, pinakain muna namin yung aming mga bagets dahil kung makatulog man sila sa biyahe, at least nakakain na sila.